Nagsisimula na ang beach season. Panawagan ng ilang environmental group sa publiko at mga may-ari ng resort, isipin din ang pangangalaga sa dagat. Kung pababayaan kasi ito, baka wala na tayong mapaligo ang malinis na tubig. Nakatutok si JP Soriano. Ito ang mga lumot na nagkalat sa shoreline ng White Sand Beach ng Boracay nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa NGO na Philippine Center for Environmental Protection and Sustainable Development, ang sobra-sobrang lumot sa mga beach gaya ng sa Boracay ay maaaring resulta ng mga human waste, urine o ihi at mga gamit sa banyo gaya ng shampoo, sabon at iba pa. Ang mga basurang ito raw sa pamamagitan ng tinatawag na eutrophication ay maaaring mag-iwan ng permanenteng epekto sa kalikasan na maaaring mag-pollute sa beach. And that production of lumot, kapag sobra na, magkakaroon ngayon ng some sort of imbalances, magkakaroon ng decomposition. Yung sobrang daming lumot, mabubulok yung ilalim, and then that's where the water becomes polluted. Kaya nanawagan ang mga environmental groups sa Kalikasan GP3 Summit sa publiko, lalo na't maraming magpupuntahan sa mga beach ngayong summer na huwag magtapon ng basura sa dagat. Pinaalalahanan din ng grupo ang mga resorts owner na manguna sa pagprotekta at pag-alaga sa dagat. Dapat daw matiyak na masunod ang kasunduan ng mga environment groups sa Tourism Department para bawasan ang tinatawag na tourism carbon footprint. 80% ng ocean pollution ay galing sa kalupaan. Kaya ang gusto sana ni Senate President Coco Pimentel magkaroon ng Department of Water. Ang DENR pwede na raw mag-focus sa problema ng mining at kagubatan. A Department of Water can help a lot in pollution control, in helping our environment, and in helping the future problem to be faced by oceans. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.